kasi di ka nagmana sa akin. Ako kasi first time ko ma-perfect yung exam ko nung nursery ako. Tapos, puro bagsak na, pagkatapos. Hay nako, puro kasi laro. Kala mo naman may magagawa yung kaka-ML mo. Aba, ginagaya ko ng anak ko na to ah. Nay, saka na pala, ano nga po? Tay, kailan ka maghahanap ng trabaho? Naghahanap naman ako. Kahit di ka lumalabas ng bahay. O siya, bukas, tignan nyo, maghahanap talaga ako ng trabaho. O sige, wait lang, bibili lang ako ng maiinom. Bonifacio Francisco, what do you think makes you different from other applicants? Perseverance. I will do all things to help the company even if it is a minor work. I'll go overtime every single workday to contribute to my extent. It says here that you dropped out from high school. Do you think you have the skills? Yes, I can speak clearly in both Filipino and English. Additionally, I can adapt my choice of words depending on the customer. Do you know that this is a contract job? If you get accepted, you'll have 6 months to prove that you deserve to be regularized. Question is, can you do it? Yes, you'll never see someone as hardworking as I am, I assure you. This might be my last chance of getting a job, so I will not waste this chance. Good. You receive an email tomorrow regarding this job application. Thank you, Mr. Paolo. I'm looking forward to work for your company. Uy, alam niyo ba? May sasabihin ako sa inyo. Ano yun, Tay? Secret, nyo. Ano? May iba ka na? Oh, Bumili ka ng diamonds kahit wala ka ng pera. hindi. Natanggap na ako sa trabaho. Talaga, Tay? Yehey! May trabaho na sila, Tay! Nox, lakas talaga nitong asawa ko. Sabi na nga ba magkakatrabaho ka na eh. Oh, kahit wala ka namang sinabi. Kahit meron, O basta, may trabaho na si tatay. Pwede tayo mag-extra rice. Kaso pala, naka-contract lang ako. Bale, kailangan ko lang mas maraming oras para sa trabaho. Di ka na pupunta dito, Tay? okay lang yan Nox. Dito naman ako. Okay. Sorry na, nak. Pero tatry ko pa rin para kompleto tayong pamilya. Basta, pagpatuloy mo lang yan, Bonnie ha. Alam ko naman kaya mo eh. O siya, order na tayo. Jerry, naris na ba yung sweldo mo? Di pa nga eh. Simula nung nakakontract tayo dito, ganun pa rin. Niloko na lang ata tayo dito. Puro trabaho, tapos wala namang kahit isang rice lang. Sa tingin pa nila mapapakain yung pamilya ko ng ganitong pera. Sabi sa atin, di ba, kapag maganda yung performance natin, tataas yung sweldo natin. Eh, nasaan? Ba? Oo nga eh, nawawalan na ako ng time sa pamilya ko para lang dito. Tapos wala pa. Hi, ako nga po pala si Erin. Assistant po ako ni Sir Alfred Pablo. Sino po sa inyo si Bonifacio Francisco? Ah, ako yun. Bakit? Pinapatawag ka ngayon sa office ni Sir Alfred. Urgent daw. Ayun eh, race na yan. Oh. Ganyan naman yun, mangiwan talaga. Sa aling race talaga to. Sagot ko na. Tama. Sir Bonnie, urgent po. Kaya na lang, Jerry, Christian. Sir Paolo, bakit niyo po ba ako pinatawag? I'll be giving you a raise. Dodoblehin ko yung sweldo mo. Talaga po, sir. Naku, salamat po ng marami, sir. Diyos ko, kung papatuloy ko pa po ito, promise. Pagpatuloy mo lang, malay mo, triple pa niyan maging sweldo mo. Sir, free ka ba ngayon? Lunch out naman tayo. Libre ko. Baka kasi inaagnas ka na dyan eh. Pwede naman, pero ako naman libre. Best employee naman kita, eh. Tara! Tutok na ako. Tenga. Sige lang. Bonnie, may pamilya ka ba? Meron, sir. May asawa ako. Pangalan niya Francesca. Tapos may anak kami. Sabi naman pangalan. Ah, di ba? Tinulong ka sa edukasyon?
paano yung financial status mo? Si Cheska yung nagtatrabaho para sa amin nun. Ilang taon na rin ganun. Buti nga, nahanap ko yung trabaho na to eh. Ikaw ba sir? Kamusta kayo ng pamilya niyo? Nanay ko na lang, tsaka ate ko nandito para sa akin. Si Rose, nanay ko, tapos si Tina, ate ko. Bago sila pareho nung nawala si Dad. Ewan ko ba? Parang pera na lang habol sa akin. Bakit naman sir? Sa mga oras na wala akong pera, di sila makalapit. Pero pag may pera ako, lapit sila ng lapit. Kausapin mo kaya sila sir? Wala eh, nasa ibang bansa sila. Once a month lang nila ako pinupuntahan dito. Tapos pag pumunta sila, parang kukuhanin nila yung kalahati ng kita ko. Imposibleng ganun sila sir. Lahat ng nanay tsaka ate. Kapag mahal yung mga yan. Naisip ko din naman yun. Bahala na kung saan sila masaya, masaya na din ako doon. Don't worry sir. Nagtatrabaho ako ng todo para sa pamilya ko. Para sa kumpanya mo. Kaya ikaw pinagusto kong employee eh. Salamat sir. Sir Alfred, I have good news and bad news. Ano po gusto niyo mauna? Good news, of course. Nakaisip na po sila ng solusyon. 85% daw po yung chance na gumana. Solusyon saan, Erin? Ayun na nga yung bad news, sir. Sabi ng financial team na nagda-drop yung sales natin. Every week since last month, may 5% na pagbaba sa revenue. Ang bilis ng pagbaba, sir. Ano yung solusyon? Dapat ngayon implement na yan. Just don't tell me it will involve innocent workers. Sir, we need to cut all regular workers. Na exemptions daw po, sir. Masyadong malaki yung binabayad natin sa mga regular. Kung ikat natin sila at i-keep yung mga contractuals, baka sakaling maisalba pa yung kumpanya. That's crazy! Wala na bang ibang paraan bukod dyan? Bawasan niyo yung production or magtanggal kayo ng products na di naman mabili. Wala, sir. Kinumpute na po nila lahat. And yung pagkat na lang po ng workers yung paraan. Okay. Starting today, no regulars. Pakisabi na lang sa lahat. Noted, sir. 3. Oh Jeric, Christian, ba't kayo nagpa-pack up? Maria, Teresa, kayo rin? Di mo ba alam? Itatanggal sila ng workers. May economic crisis na yung kumpanya. Ha? Economic crisis? Kalokohan. Bakit may extra bayad ng mga regular worker ngayon? Mga kurap. Di ka pa ba sinasabihan? Talaga nga naman oh. Dahil pala kina-close ko na rin yung Alfred Paulo na yun. Baka sakaling pa-stayin ako tulad na doon dropout na to. Eh, ikaw ba? Di ka ba tatanggalin? Ewan, hindi ko alam Christian. Ayoko pa mawala ng trabaho guys. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng iba. Sir Bonnie, kailangan ka daw po sa office. Ngayon na. O nasa na? Akala ko ba mataas ang kita mo dito? Pero ba't ngayon parang walang-wala ka na? Kasi mula ka lang pala, Alfred. Dapat sinabi mo na hindi mo na kaya. Ma, ginagawa ko naman lahat para mapanatili ito. Nagkakatanga ako ng mga workers. Sana naman ma-appreciate mo yun. Pati yung mga best employees ko, tinanggal ko na. Ginagawa lahat pero pabagsak pa din? What a disappointment! Tignan mo tong ate mo. 10 years na stable yung company niya at growing pa! Ma, sawang-sawa na ako Lagi niyo na lang ako inukumpara sa babaeng to. Kaya lang naman to lumayaman dahil sa mga lalaking nilalapitan niya. Tinake ko na lahat ng risk para lumaki tong kumpanya na to. Para matigil na yung pagko-compare niyo. Para mahalin niyo na talaga ako. Ah, kaya naman pala. You're always taking risk. Kaya yung kumpanya mo, wala nang maibuga. Kung alam mo lang ma kung gaano kasakit yung sinasabi mo sa akin. Ginawa ko na lahat. Di ko na kaya. Get out! Walang hiya to. Sarili mong pamilya, pinapalis mo. Pamilya? Kailan niyo pa ako tinaratan ng isang pamilya? Sawa na ako sa mga ganyanan niyo. Alis! Bahala ka dyan. Sir Alfred, pinapatawag niyo daw po ako. Bonnie, alam mo naman siguro kung ba't kita pinatawag. Pati ako sir. Hindi po ba sapat yung mga ginawa ko? I don't want to. Pero kung gusto kong mapanatili yung buhay ng kumpanya, I'll do anything. Kaya ba dismayado yung nanay at ate mo kanina sir? Oo, mukhang tama nga na pera lang yung habol nila. Okay lang sir. If you need to fire me, go ahead. Pero paano yung pamilya mo? Si Jessica, si Sammy. Ako nang bahala doon. Putres, ba't ba pakahirap magdesisyon? Whatever you need to do sir.
Francesca, tanggal ako sa trabaho. Ha? Nag-resign na ako sa trabaho ko eh. Kala ko ba pataas ng pataas yung sweldo mo? Di ba regular ka na? Nag-resign ka? 3 taon ka na sa trabaho mo, di ba? Bakit ngayon pa? Di ba? Tay, may sakit si nanay. Hindi na kaya magtrabaho. Bonnie, may diferensya ako sa puso. Pag nag-overwork, hindi ko na kinakaya. Tay, nay, di ba bayad tuition ko, di ba? Sabi ni teacher, di daw ako mag-graduate, hindi pa pinayaran. Kasalanan ko to lahat eh. Bonnie, sandali! Nay, hayaan mo muna si tatay. Baka kailangan niya pa ng oras para sa sarili niya. Wala na. Wala na lahat. Pakatanga kasi. High school dropout. Paano na to? Lord, ano ba? Kinulang ba ako sa dasal? Sa gawa? Sa pagsisimba? Sa pagtatrabaho? Ginawa ko naman lahat ah. Nagpagod ako araw-araw para lang makakuha ng mataas na sweldo. Tapos kung kailan gumaganda na yung sitwasyon, tsaka mo biglang babawiin. Ano ba naman yan? Pasensya na, tsaka alis na si tatay. May mga kamag-anak naman ako na mayaman, ayaw nga lang nila sa akin. Hingi na lang kayo ng tulong sa kanila. Tsaka sa gobyerno din, hingi na lang kayo ng tulong. Lahat naman nadadaan sa awa eh. Sumagot kayo. Sumagot kayo. Sumagot kayo, please. Please lang. Hindi ko na to kaya mag-isa. Bankrupt na yung kumpanya, ma. Sorry kung never ako naging enough para sa inyo. Tinry ko naman lahat. Kinat ko na yung mga employees ko, pati yung mga pinaka-boss ko. Sila na lang yung mga kaibigan ko, pero sinira ako para lang sa inyo. May utang pa ako, ma. Paano nang gagawin ko? Pero lang ba talaga habol niyo sa akin? Hindi ko na kaya. Ayoko na. Wala na oras para ipagpatuloy pa ito. Sana sobrang saya nyo ngayon. Breaking news! 2 katawan natagpuang patay sa Malolos, Bulacan. Narito si John Francia, nagbabalita. Narito nga po tayo sa Malolos kung saan isang lalaki ang tumalon mula sa isang footbridge at iniwasan ng isang lalaki nagmamaneho ang katawan nito. Natamo na walang preno ang kotse na minamaneho at sadya ang pagkakatanggal nito. Ang lalaking tumalon ay nangangalang Bonifacio Francisco at ang lalaking nagmamaneho naman ay nangangalang Alfred Paul, CEO ng dating kumpanya na Sigma na ngayon ay bankrupt na. Parehong suicide ang naganap. Balik sa'yo, Aldous. Narito si Francesca Francisco, asawa ng isa sa nagpakamatay upang magbigay impormasyon ukol sa insidente. Bigla na lang siya tinanggalan ng trabaho. Wala man lang warning. Nalungkot siya ng sobra dahil doon. Sabay kasi kaming nawalan ng trabaho. Kung alam ko lang na ganyan yung mangyayari, edi sana di ko na siya pinaghanap ng trabaho. Edi sana ako na lang nagtrabaho para sa amin. Narito naman si Rose Paulo, nanay ng namatay na CEO. Ayoko na pong magbigay impormasyon. I didn't do my best as a mother. To be honest, I'm the worst mother you can ever imagine. I'm so sorry, Alfred. Dapat pala pinakinggan kita. Dapat di na kita pinagkumpara sa ate mo. Dapat tinulungan kita sa kumpanya mo. I regret everything. I'm sorry. I can't do this interview anymore. At iyon ang news ngayong gabi. Sana magsilbi itong leksyon para sa mga may kilalang suicidal o may problema sa mental health. At leksyon din para sa mga taong nagdurusa dahil dito. DZMB 99.2 Express Radio signing off.